understand. Olympics ang tawag po namin. Katatapos lang po actually last Yes. month. Kaya po nakikita namin kung gaano kagagaling yung mga bata namin. So, mga encouraging advisors to get involved their children to involve as a Red Cross youth, di po ba? Then at the same time, nakukuha Mm. na i-inculcate po sa mga bata yung ano po yung mga adhikain ng Red Cross. Kumbaga, sa batang edad po Mm. nila ano na agad nila na nagiging volunteers na rin sila, nagiging channel of blessings din at the same time kahit sa bahay may mangyari man po ng ano, magagampanan po nila yung pagpa-first aid. And at the same time po, alam nila para i-serve yung humanity, yung pong pag-love sa others, di po ba, pagki-care sa other, miski yung simpleng hand washing, nag-uumpisa po yun sa Mm. aming mga advisors eh. Pag walang advisors ang isang eskwelahan, wala hong magmo-motivate para i-inculcate lahat ng program and projects ng Valenzuela Red Cross. So yun po, kami bilang mga officers, pinupuntahan po namin, ini-encourage po namin. Meron po kaming mga coordinators per division or per district para po i-encourage at motivate kami to be a volunteer. So Alam awa naman po ng Diyos, yung division po namin very very blessed po kami kasi yung hinihingi naming ano na ang tawag dito, permit
na ibibigay naman po, na memorandize at na namumove po yung mga teachers para maging volunteer. Cora. Yes, mag-break na ba tayo? Opo, mag-cost lang po tayo. Sige, Opo, ng commercial break at tayo mayroon lang ibabalita pag babalik natin na Gov Cora at babalik po tayo sa ilang mga paalala. Babae, beautiful and independent, soft but empowered. Anumang pagsubok ang kaharap o panghuhusgang natatanggap, hindi umuurong sa laban. Pinapatunayan ang kanyang kakayanan, pinaglalaban ang kanyang mga karapatan. Babae, her strength can move mountains. Her story can change the world. Celebrating all women this National Women's Month. Kudos from Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Sunog ay maiiwasan. Pag-iingat ay gawin sa ating mga tahanan. Always be alert. Keep an eye sa mga bagay na maaaring magdulot ng sunog. Posporo at kandila, maliliit ngunit mapanganib, kaya huwag pabayaan. Bantayan at suriin ang mga electrical connections para sa mga faulty wirings. Gayon din inyong mga LPG para sa singaw o tagas. I-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit upang maiwasan ang pag-overheat ng mga ito. Maging ligtas sa lahat ng oras sa mga simpleng pag-check at pag-iingat. Sunog ay hindi magaganap. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa at bago tayo magpatuloy, Gov Cora, nais lang natin ipaaraan tong mga dalawang balita natin. Una, noong nakaraang Martes tayo ay tumungo kasama ang Philippine Red Cross Chairman CEO Richard J. Gordon dyan sa Cebu at kasama niya ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang at ang IFRC sa ceremonial turnover ng 70 isang solar power shelters para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa bagyong Odette. At sabi nga ni Chairman, ang biggest contributor ng bagyong Odette sa bagyong Odette ay ang Philippine Red Cross. Sabi niya, I'm very happy and proud that I'm here today. Masaya ako dahil lahat kayo ay narito. May bago kayong tahanan with solar panels para hindi na kayo nagbabayad ng kuryente na may magandang view pa ng dagat. At higit sa lahat, kinaya natin ang pagsubok ng Odette. Buhay na buhay ang turismo rito sa Alegria because you have a great honorable Mayor Dr. Gilberto Magallon na kaibigan ng Red Cross. At makikita ng naitulong sa buong Pilipinas noong nanalasa ang bagyong Odette. 600 milyong piso ang perang inilabas ng Philippine Red Cross para sa ating mga kababayan sa buong bansa. At 110 million sa Cebu, na 1 bilyong piso ang kabuang tulong ng Philippine Red Cross sa probinsyang ito kaugnay ng iba't ibang kalamidad. Si Odette ay matatanda natin ang pinakamalakas na bagyong tumama sa Pilipinas noong 2021 kung saan mahigit kalahati ng 5 milyon ng populasyon ng Cebu ang naapektuhan ng kalamidad ayon sa DSWD. Ito ay pinahayag ng BFP na sa kabisera ng lalawigan ng Cebu City, umabot sa 1.7 billion ang kabuang pinsalang idinulot ng Typhoon Odette. At makikita nyo po sa larawan na nakikita sa ating Facebook Live ay yan yung mga bahay na sa may Alegria noong Martes po yan. Samantala po, tayo sa operation natin dito sa Holy Week, tayo po ay nakapag-cater ng 5,000 mahigit na individual as of 12 p.m. po yan. Makikita po sa larawan dyan na tayo ay nandoon sa iba't ibang mga lugar na pook na dasalin, sa mga pasyalan, sa mga swimming pool, sa mga highway. At 4,775 ang nagbigyan natin ng mga nagpatingin ng kanilang blood pressure. Habang 22 ang merong minor cases. Ito po yung may abrasion, sakit sa tiyan, allergy, animal bite, panghihina ng katawan, blister, bruise, burn, cramps, contusion, dizziness, dysmenorrhea, elevated blood pressure, fainting, headache, hyperventilation. Yan po yung mga iba't ibang mga minor case. Samantalang may 29 na major case. Ito po yung mga panghihina ng katawan, cardiac arrest, pagnanikip ng dibdib,
At laceration, ayan, pagkalunod. Marami pong talang pagkalunod na talagang tinulungan ng ating Philippine Red Cross. At tayo ay dalawang po dyan ay tinransport natin sa iba't ibang mga hospital o medical facility. At buong Philippine Red Cross nationwide po yan. Tayo ay nakapag-deploy po ng first aid stations natin. Meron po sa church, sa road, highway, sa beach. Tapos meron din sa chapter, sa mga bus terminal, pilgrimage, sa mga bundok, sa mga pier, sa mga gasolinahan, sa mga park, sa mga rivers, barangay hall, sa mall, sa airport, gymnasium, public market, sa eskwelahan. Ang ating total assets deployed ay 178 na ambulance at 242 na first aid station nationwide. At merong mga foot patrol at 2,000 mahigit na volunteers and staff. At masabi ko lang, Gov Cora, nung nakaraang ding Martes, tayo po ay nag-conduct ng first aid training dito sa mga taga Bureau of Broadcasting Service. At sa pangunguna po yan ng ating safety services na si Kim Uguna, isa po siyang volunteer na taga National Headquarters, at tinuruan po niya yung mga ilang staff po dito ng Philippine Broadcasting Service ng paunang lunas. Mga basic po yan. At talaga namang magagamit po nila yan sa kanilang pang-araw-araw at kung merong mang tatamaang emergency. Gov Cora? Yes. Maraming salamat at na-update natin ang mga nanonood, nakikinig sa atin. Pero tama-tama naman, ang tanong ko nga medyo kasi itong pagkukusan loob ng kababaihan ends today. Ends today in terms of March, Pero ang marching order talaga ni Chairman Gordon, yung Red Cross 143. That there can be a Red Cross in every barangay. Kung wala pa, in every chapter sa mga munisipyo, at dapat makita natin ano ang sitwasyon sa Iligan, ano ang sitwasyon sa Valenzuela, because ang Valenzuela accessible Ang Iligan medyo hindi kagad nararating dahil medyo malalayo ang lugar. Pero siguro update nyo kami, ano na ang movement ng since it started. Actually, Red Cross 143 started in 2006 when I was Secretary General. Pero hindi madali. Itong tinatawag nating pagkukusan loob. Hindi lang ng kababaihan, ng mga kabataan sa Philippine Red Cross. Kasi kailangan mo, tama sabi niya diyan, kailangan imo-motivate mo na may kahalagahan at pagkukusan loob. Siguro kwentuhan niyo naman kami, update nyo kami ng ano na nangyayari sa Red Cross 143 sa inyong mga lugar. Saan ito malakas, saan pa ito mahina, at ano pa yung kailangan gawin. Simulan natin kay Flor de Lisa kasi Valenzuela is medyo accessible more than kay Dorothy sa Iligan. Go ahead, Flor. Opo. Sa amin po, kagaya po ng minention ko, malaking bagay na meron pong Red Cross Youth ang eskwelahan. Alam naman po natin na ang bawat eskwelahan ay nakatayo sa bawat baryo. So, bawat po yan, sitio o baryo ng bawat Valenzuela. So, kung active po yung Red Cross Youth ng bawat eskwelahan, namomotivate nila yung mga magulang po. Kasi pag nakita po ng mga magulang na active yung bata nila sa eskwelahan, so they devoted themselves. Kasi pag po kami nagte-training, lalo na sa mga elementary school po namin, andun din po yung mga magulang nakapanood. So by doing that, namomotivate po sila. Kadalasan nga po yung mga magulang po namin, yun din po yung mga may active na bata na yung mga involved po sa mga baryo. Meron na po kaming hindi ko mabigay yung specific na number, pero ang pagkakaalam ko po, halos lahat ng baryo namin may active 143 na kapag po mayroon ng isang eskwelahan katumbas ng isang baryo, tulong po sila when calamity comes. Lalo na po, alam nyo naman po, ang Valenzuela ay Valenzuela City, SEA, TY, City po, pag bumagyo, yung pong mga nanay namin at mga kabataan namin, ang sila po ang tumutulong para sa evacuation
Opo, tulong po sila. Joint force po. Lalo na po kami. Kami naka-experience na po kami ng ganun eh. Sa Malinta, Valenzuela po. Kami po bilang eskwelahan, ang contact ng barangay para i-assist Tumulong. sila. Opo, kung saan po Mm. namin i-assign na room yung mga evacuees Mm. na ano na po yun, na experience po namin yan, lalo-lalo na nung hindi pa na bibigyan ng, kasi po ngayon, alam nyo naman po siguro ang mga Gatchalian, nagtayo po ng Disciplina Village. Marami na po kami mga Disciplina Village na kung Yes. saan ah, yung mga lugar po na dating pumupunta ng eskwelahan pag nagkaroon ng calamity, ngayon po secured na po sila doon sa Disciplina Village. So medyo na-lessen na po yung aming mga evacuees sa eskwelahan. Gamit ng mga eskwela. Oo. Yes po. Oo. Unless otherwise po, kapag halimbawa, kagaya nung 2 weeks ago or a week ago po, malapit sa eskwelahan yung sunog, so wala po kaming ibang patutunguhan agad yun, kundi eskwelahan. So yung mga ano po, mga volunteers naming magulang, yun po yung mga volunteers ng ano sa antag doon. Tapos yung sa amin po bilang kami mga advisors po, tulong po kami, join hands na pakikipag-ugnayan po ng Barrio Red Cross o yung Barangay Red Cross at saka kami po sa eskwelahan. Sila po para po sa pagtatalaga kasi contact po nila yung TSWD, CSWD po namin. So kami po yung pag-iingat ng mga lugar o ng kwarto po na ilalagay sila kung saan sila ilalagay. Syempre po, definitely, we have to secure first kung ano yung mga gamit, di po ba? Yes. Na baka Yes. po, alam nyo na, yun po. So kami po yung tulong doon together with the 143 volunteers To po. make sure it is safe na walang Yes. mawawala. Ano? Umabot Kumusta nga naman po tayo kami sa Iligan? Kumusta naman ang Red Cross 143? Diyan ngayon sa Iligan. Marami pa bang mga barangay na hindi pa na-organize? At ano yung plano ninyo tungkol dito? Hindi ko po masyado Familiar. alam o Okay. familiar. Kasi nandun po ako sa Blood Services Department Yes. po. Opo. Kasi first year on service pa ako dito sa Red Cross. Mhm. So, hindi pa ko masyado alam po yung Familiar, yes. Naintindihan ko naman yon, no? Kasi, pero the heart and soul ng ating Red Cross is volunteerism. And you yourself is a volunteer nurse. So medyo malaki na ang ambag mo bilang isang volunteer. Pero sa iyo bang palagay, sufisyente na ang ginagawa ng Red Cross para mapalaganap ang pag-Red Cross 143? Kasi kung kulang pa, kasi nakikita ko na kailangan pa na may pagpatuloy. At dito may papel sina Arian, no? Para palakasin ang volunteerism. Kasi hindi natin masasabi na nagagawa na natin ang lahat na dapat magawa kapag hindi nakakarating sa mga barangay ang Red Cross 143. Ano ang take mo dito, Arian? Na ano pa yung dapat nating gawin para mapalakas natin ang Red Cross 143? Go ahead. Ngayon po, ang ating talagang ginagawa sa Red Cross 140 ay talagang inilalapit natin ito ang mga trainings natin, lalo yung mga pag-orient natin regarding the Red Cross 140 natin sa mga volunteers natin. So, binibigyan natin sila ng orientation or ng mga training na talagang makakapag-hasa sa kanila para pagdating po ng oras ng kalamidad sa lugar nila, or hindi lang kalamidad, kahit any emergency po sa lugar nila, talagang makakatulong po sila on their own way. While sabi nga natin, since Red Cross 140 po ay sa mga barangay, while yung Red Cross help is on the way. So, kagaya po bilang health volunteer or blood volunteer si Ma'am Dorothy, for sure, ang sinisecure nila is more of yung magkaroon ng mga blood donors na Red Cross 140 kasi mahalaga na ang mga barangay natin ay may secure na dugo sa kanilang mga lugar. So si Ma'am naman bilang isang Red Cross youth advisor, of course, yung maganda yung bridge na na-mention kanina ni Ma'am Flor na yung mga magulang po, yung mga bata, kasi so of course si Red Cross ba naman,
yun yung pwede natin gawin. Kaya meron din po tayong Red Cross 140 sa schools. Yan din yung inaano natin. Red Cross 140 sa schools, yung targeting yung mga parents at yung mga teachers din po ng eskwelahan na yun. So, yun po, nag-reach out tayo hindi lang sa barangay, sa mga eskwelahan, of course, sa mga kumpanya din, Cora, na magkaroon ng Red Cross 140. Kumbaga parang komunidad talaga. Yun yung ating na magkaroon ng awareness po. Ang naniniwala ko, we must bring to the consciousness of the people in the community the concept of Red Cross 143. Volunteers plus information technology plus masasabing natin, kasama na dito yung Red Cross 143. Pero siguro, dahil this is the end of the Women's Month, ano sa palagay mo ang dapat pa natin gawin para we will have more women volunteers, student volunteers na girl volunteers? Kasi sasabihin nila, ay mahirap ang trabaho sa Red Cross, mahirap pag babae, mas kailangan natin lalaki. And yet, ang kakayahan ng babae, kakayahan din ng lalaki. Kaya kailangan natin tingnan ito in that context na di equal lang ang power ng kababaihan at ang kailangan nila talaga strong motivation. Siguro babalikan ko si Flor kasi pag sinabing Valenzuela Red Cross Youth Advisor, hindi ka lang sa mga girls hindi ka lang sa Red Cross na youth na babae, but pati sa mga lalaki, di ba? Kaya pag Red Crosser, you don't distinguish girl, child, or women, pero kalam natin, we need the both. Kasi yung mga kailangan natin, yung mga malalakas ang katawan, katulad sa mga sunog, hindi naman karakaraka makakarating ang mga kababaihan. Mas kailangan natin ang mga kalalakihan na volunteers, no? Pero yung sa pagpapakain, kailangan naman natin ang women volunteers. On that note, kumusta ang situation nyo ng kababaihan na volunteer sa Valenzuela? Actually po, napakadami naming babaeng volunteers. Yes. Both advisors and 143. So far po, pag namimit ko po yung mga 143 volunteers, mostly nga po puro mga babae. Kaya lakas ng kababaihan ng Valenzuela in terms of volunteering in Red Cross. Wala po kaming masabi. Kumbaga po, kagaya po ng sinabi nyo in terms of, di ba, yung sa food, when disasters come, andun po yun. Bukod po roon, hindi rin naman din po maisasantabi yung rescue. Meron rin po kaming mga babae na involved sa rescue. Bago po, di ba? Although, syempre, alam din po natin yung strength talaga ng mga lalaki. Dihado naman talaga kumpara po sa mga babae. Pero hindi rin po natin maiaalis yung cookies. Laki at lakas. Yung dami po. In terms of population, sa amin po talagang mas maraming volunteer na mga kababaihan. And take note po, nanay po yun. Mananay, nanay, asawa, di po ba? Anak. So, mga anak. They devoted time, di po ba? For the volunteer, for their time to, sasabihin na, ay maaga nga akong nagluto para makapag-volunteer dito. Kagaya po nung nakaraan na, kung natatandaan nyo po, nagkaroon kami ng sunog during the pandemic po. Di ba, sa May Valenzuela rin po yun. Actually, sa lugar po namin sa May Malinta po naganap yun eh. So, nakita mo yung pagtutulungan po ng mga kababaihan, maraming mas mababae. Minsan nga pa sasabihin pa na laki, yun yung mga babae yan kasi wala namang work yan. Pero sila po nadidivide nila yung time nila. It's a matter of time management, ika nga po. Yes. Sabi rin po namin, di ba, kami rin po mga teacher, di po ba? Hindi namin pwedeng isaalang-alang yung turo namin, pero we devoted our time, even our weekends, for them. So, sa amin po, sa Valenzuela, wala akong duda. Women's power. Yan. Women's volunteerism. Okay. Talaga po. Gob Cora, at tayo... Wala na tayo masyadong time. Oo, yes, opo. At goodbye na tayo. Opo, at nag-comment dito sa ating Facebook Live. Salamat pala sa mga nanonood. Kinabot tayo ng 12 views. Itong si
si Sir Rem De Leon ng OIC nila dati, na leader yata ng Ward 3 Red Cross Youth ngayon diyan sa Valenzuela chapter. Ang sabi niya, mabuhay ang mga volunteers ng Philippine Red Cross. Okay? At maghingi na po natin ng mga final na mensahe. Umpisahan po natin kay Ma'am Dorothy, ang registered nurse, volunteer nurse ng Medical Corps PDRC Iligan City chapter, si Dorothy Docog. Salamat po sa opportunity na to. Tapos, to all my fellow Red Cross volunteers and constituents, we will continue to achieve our mission and vision of the Philippine Red Cross. Okay, thank you very much for your time. Happy Easter, ma'am. At sunod po yan ang ating volunteer teacher from Philippine Red Cross Valenzuela City chapter na teacher sa Malinta National High School, si Ma'am Flor Delisa Caluya. Yes, salamat po sa invitation. At least po this will serve as encouragement for us teachers na yung volunteerism namin hindi po yan mapapalso or it will not be in vain po. Kasi voluntaryo, kusang loob, wala pong ang tawag doon, napaghahangad ng ano paman. Yun po ay kusang loob dahil mahal namin. Una, ang mga kababayan natin. Pangalawa po, kasi dito namin nakita yung yung puso ng Red Cross sa spirit ng humanity. Kaya siguro ako po kasi I've been teaching more than 33 years. Malapit na po ako mag-34. Kaya sabi ko po kay Sir Rem, yung aming OIC before, mag-exit ako, gumit na ako bilang volunteer advisor, matatapos ang aking serbisyo na volunteer pa rin ng Philippine Red Cross, kasi doon namin nakita yung satisfaction, yung love for humanity, at lahat po masaya ang pakiramdam kapag nandoon ka nandoon ang puso mo sa voluntaryo. Salamat po sa opportunity and God bless us. Thank you, ma'am. Taga Valenzuela rin po ako sa Barangay Parada. At si Ma'am Arya Nilogoli, ang technical officer ng Volunteer Service. Ma'am, your final message? Opo, yung na-mention ni Ma'am Flor, talagang pisang loob. Yan po yan yung naalala ko lagi si Chairman. Yan na yan talagang Red Cross 143 volunteer na dinivision niya. Sabi nga niya lagi, pusang loob, malasakit at kapwa-tao. Yan po yung mga volunteers natin. And hindi lang volunteers, of course, alam niyo Ma'am Cora, yan kasi tayong mga Red Cross staff po. So, yun talaga yung as Red Cross 140 volunteer or even as a Philippine Red Cross staff, yun yung ating, kumbaga parang vision or mission natin. Yung mission natin, yung talaga makikita natin yung sarili natin na pag may pusang loob tayo, may malasakit at kapwa-tao, talaga magpapatuloy tayo sa pag-volunteer. Kaya na-inspire po ako talaga din lagi kapag kita ko yung mga ginagawa ng ating mga volunteers dito man sa syudad or sa hanggang dyan sa probinsya or sa Iligan po. So, yun, continue to volunteer lang po sa ating Philippine Red Cross at sigurado po na yung mga tulong ninyo or skills or expertise ninyo, talagang yan ay isang kumbaga way para makabot ng Philippine Red Cross yung ating mga komunidad. Okay, at Ma'am Cora, bago ko po kayo hingan ng final message, may mensahe pong pinaabot ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon. Basahin ko lang po na mabilis. Ang sabi po niya, Happy Easter to all our chapter administrators, members of the Board of Directors, staff, and volunteers. As we celebrate the victory of our risen God, I want to thank you for your unwavering service to the Filipino people, choosing to serve as members of the Philippine Red Cross as the whole country took time out to reflect on the grace of God during the Holy Week. We conclude the Holy Week with 5,108 individuals catered during the period of March 24 to 31. In line with our advocacy to ensure safety of everyone, we had deployed our ambulances and 68 out of 178 in strategic areas. We also put 242 first aid stations, 45 welfare stations, 21 foot patrols, and 2,000 men and women for this religious event. PRC will keep its station open to ensure that everyone is safe until the last hour of Easter. PRC stations are located in churches in 58
roads and highways, 23 braces and 23 chapters, 82 yung churches, 18 terminals, 19 pilgrimage, 11 mountains, 8 piers, 6 parts, and 3 event places, 3 barangay halls sa malls at saka airport. I commend every volunteer and staff who went out to serve during the Holy Week. Your efforts show that PRC can be relied upon at all times. Yan po ang ating mensahe ng ating PRC Chairman and CEO Richard J. Gordon sa lahat po ng mga volunteer staff na talagang nag-deploy nitong Holy Week. Gov Cora, your final message po. Yes, thank you sa mga naging guests natin, kay Flor de Lisa, kay Dorothy, at kay Arian, at para kay Chairman Gordon, then ito yung prayer for the nation. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done, and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Remember, Red Cross 143. Maraming salamat sa inyong mga naging panawin natin at subaybayan natin ang programa tuwing linggo at 3 o'clock, 4 o'clock ang tinatawag nating Kalinga mula sa Red Cross. Yan, maraming salamat at yan na po ang ating Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas ngayong huling linggo, huling araw ng buwan ng Marso. Happy Easter! Ito po si Edison Enriquez. So susunod na po ang pagbabalita. Hatid ni Sir Albert Sebastian at kasunod na programa ni Vance Fernandez. 1 minuto bago mag-alas 4 ng hapon.